Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! Kamusta ng lahat mga ka-friendships? Mabilisan at saglitang video lang ito. Kaya, hiling ni Lola, nakusamahan niyo ako hanggang dulo dahil for today's video, mga ka-friendships, sasagutin natin yung katanungan ni Ma'am Razel Dondoy Lipon. Nagtanong siya doon sa FB page natin na, Sir, kapag new DepEd teacher po, ilang years pa po ang service kailangan bago makagamit ng DLL? Yan, ang ganda po ng katanungan ni Ma'am Razel. At i-shoutout na natin siya. Hi, Ma'am Razel! Ipon, shoutout and thank you sa katanungan na to dahil yan ang pag-uusapan maging content natin sa video na to, mga friendships. Pero alam niyo ba mga friendships, no? Yung katanungan ni Ma'am Razel, hindi to bago for me. Ang pagkakaalam ko, marami na akong videos na nabanggit ko tong ganitong case, yung ganitong tanong ni Ma'am Razel. Pero, wala pa tayong nagawang video para talaga dito sa tanong na to. Kaya, for today's video, yan ang magiging content talaga natin. So, Ma'am Razel, thank you ulit and shout out ulit sa inyo. Kaya mga ka-friendship, sagutin na natin ang haba ng ating intro. So, dalawa kasi yan. Kapag kasi bago kasi tayo sa DepEd, bagong teacher ha, sa public school, tatanungin agad tayo ng principal at saka nung master teacher na assign sa atin. Kasi, mayroon kasi tayong mga master teachers na ka-assign sa mga teachers mga ka-friendships. So, tatanungin tayo kung meron ba tayong teaching experience sa private school. Kung nakapag-private muna ba bago nag-apply. Kasi mga friendships, sa akin kasi, mayroon akong kabatch ha. Ako kasi may teaching experience na ako, 11 years ako sa private. And then, may kasamahan ako, tapos bago siya, as in wala siyang teaching experience, hindi siya nakapag-private school. Pag graduate niya, nag-take ng board, pumasa, and then nag-work muna sa ibang hindi siya teaching related. And then nung nagpa-RQA, pinalad, nakapasok, and then nabigyan ng item din, and then kasama ko siya sa school ngayon. Ang ginawa niya, since wala siyang teaching experience, mga friendship, no, ang pinapagawa muna sa kanya ng principal at yung MT assigned niya ay DLP, Detailed Lesson Plan. As in, mga friendships, merong teachers and students activity. Buong taon yan. 1 year lang, mga friendship, Ma'am Razel. 1 year lang po ang kailangan para makapag-DLL ka. Kasi sa buong taon na yan, as in hindi lang siya isang subject. Lahat ng subjects, English, Filipino, AP, Science, lahat. Lalo na ang bigat ng mga French kapag kinder ka, grade 1, grade 2, grade 3, ganun ang bigat nun kasi self-contained yan, lahat ng subjects hawak mo yon. So, ang daming gagawin. DLP nga, detailed lesson plan yon. So, everyday yun, meron ka nun. So, ang hirap kapag wala ka, as in fresh ka, wala kang teaching experience sa private school. So, yun ang gagawin mo. 1 year lang ang kailangan. And then, the following year, pag second year mo na, mag-DLL ka na. Bakit mahirap ang DLP? Kasi mga ka-friends, walang tutulong sa'yo at walang magbibigay sa'yo ng file. Kasi, tulad ko, at ako kapag ako kasi, 1 year pala ako sa DepEd, yung first year ko, hindi ako nahirapan kasi hindi ako nag-DLP, nag-DLL na. Kasi meron akong teaching experience. 11 years ako sa private. Kaya, pagdating ko sa public school, hindi na ako pinahirapan ng MT ko at principal. Kasi, alam ko na hasang-hasa na ako sa DLP. Kasi, sa private school, depende sa principal. Kasi nung una, DLP, sunod nag-semi, ganon. Semi-DLP, ganon. So, semi-DLP, tapos DLP, ganon. Pero hasang-hasa na ako. Alam ko na yung lesson plan na yun. Memorize ko na buong part, kahit anong klaseng format, 4A's man yan, 5A's, 7E's, ganon, new DepEd format man yan, traditional LP. Alam ko kahit anong gusto nyong format. Memorize ko ang buong parts na yan, kahit ano man. Kaya, pero pagdating ko, hindi na ako pinahirapan. Nag-DLL ako. Kapag kasing may teaching experience ka, hindi ka mahirapan, mga friendships. Kasi madaming tutulong, magbibigay sa'yo ng file. Kasi, example,
ka-friendship, meron ka bang DLL nito ng math? Or math 3 or kaya math 5? Sharing na yan yun, sharing. At saka, sa aming school kasi maka-friendships, no, hati ng trabaho. Example, kapag intermediate ka, teacher, grade 4 to grade 6, gano'n. Meron ka, example, 3 math teachers sa isang grade level or 5 teachers sa grade level na yon. Hati yung trabaho. Ikaw DLL ka, ikaw ikaw gagawa ng PowerPoint, ikaw gagawa ng ganito. Summative, ikaw mag-periodical, hati. So wala talagang, hindi ako nahirapan. Kasi nung time ko, ako lang yung tagagawa ng PowerPoint. Ang DLL namin, yung isang nakasa namin na math teacher din sa grade 6. And then yung mga summative, ganun, iba hati. So walang kahirap-hirap yung first year ko. Just that. Kaya mga friendships, pero okay lang naman din sa mga bagong teacher na mag-DLP kasi para mahasa din sila kasi wala din silang teacher experience para ma-memorize lang yung mga gagawin ng students kasi kompleto talaga yun. Kapag DLL kasi wala, magbilis lang kasi lang siya, parang skeleton lang siya ng parang log lang siya, ganun. Kaya good for 1 week na yun. Kung DLP yan, everyday ka mayroon talaga, di ba? Kaya, ang hirap pag new teacher na walang teacher experience. Pero 1 year yan talagang kailangan mabuo para by the second year mo siya, mag-DLL ka na. Kaya, kurunahan mo sarili mo. Congrats, self! Naka-survive na isang taon na DLP. DLP, Detailed Lesson Plan. So, yun, mga friends. Sagot ko yung katanungan ni Ma'am Razzle. Meron ba tayong idadagdag? So, mga ka-friendships, kapag new tayo, alamin natin kasi alam ko lahat ng school yan, lahat ng divisions buong Pinas. Mag-pray na lang tayo kapag new teacher tayo tapos gagawa tayo ng DLP. Mag-pray tayo na sana mabait yung Lord, yung MT ma-assign sa akin, Lord, mabait yung principal sa Lord sa station na ma-assign ko, Lord. Yun lang talaga, mag-pray tayo kasi ang hirap ang hirap ng isang taon mo, first year mo, na yung napaka-strict yung MT na assign sa'yo. Nako, baka isa-isahin yung mga ginagawa mong DLP, ganun. So, ang hirap. So, basta mag-pray tayo na maging masaya at maganda ang first year mo sa DepEd. Kaya, yun, kasi wala namang hindi naman natutulog si Lord. So, nandiyan parati siyang tumutulong sa atin. Basta, tawagin lang natin siya araw-araw. Isama natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay. So, nasa puso parati siya sa atin. Maka-friendships. Kaya parati na siyang tawagin. Ganon. So, kaya yan. Adya yan. Kayang-kaya yan. Adya! Yun, basta dasal lang na mabait yung mga co-teachers mo. Malay mo, mayroon kang co-teacher na ginawa niyan dati, mayroon siyang old files, ibigay sa'yo. So, ganun, pray tayo. So, that's all. Ang haba, naka 8 minutes na. Maganda yung 8 minutes kasi makalagay tayo ng ads sa gitna. At sana hindi ko nag-skip ng ads kanina na dumaan. Hanggang dito na lang. Thank you sa pagsama niyo sa akin. At see you sa ating next video. Huwag kalimutan, gigugma ko kamutanan. Bye! See you sa ating next video.